Mga kababayan, kapag ang hatol ay nauna sa ebidensya, sino ang tunay na nililitis? Ang akusado o ang katotohanan? Sa panahon ng mabilisang opinyon at mabagal na pagsusuri, ang tanong, sino ang nakikinabang kapag naligaw ang usapan? Hindi tayo narito para magbulag-bulagan. Narito tayo para magbasa, umunawa at mag-isip. Kung mahalaga sa iyo ang konteksto na ito at datos, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Balikan natin, excuse me po, ang ugat. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating alkalde yan, dating Pangulo ng ating bansa, 2016 to 2022, napaganda naman niya ang Pilipinas. Sa aking obserbasyon, isang leader na hindi kailanman naging neutral sa emosyon ng publiko, may sumuporta, may tumutol. Bakit? Dahil sa estilo, polisiya at desisyong tumama sa araw-araw na buhay ng mamamayan. O pag-usapan natin ang war on drugs, layunin, implementasyon at mga kritisismo. Tama naman din, may mga nag-criticize sa kanya, may mga namatay, pero ang implementasyon ay okay naman sa akin, no? May mga namatay nga, pero mas marami namang naisalbang buhay at napagbagong mga buhay, no? Napagbagong mga kabataan at mga kapwa Pilipino. Ang layunin niyan talaga ay hindi lang no, hindi lang pumatay, hindi pumatay, no? Kundi po ay maisalba ang bansang Pilipinas na nakakapaglakad tayo sa mga kalye, na safe tayo. Yan po ang war on drugs. Yung anti-corruption rhetoric versus governance realities. Syempre, alam niyo naman po, di ba? Oh, dati, malayang nakakapili ang mga congressmen and women ng kanilang mga proyekto. Pero nung panahon niya ay hindi na po ganun, no? National government na. Kaya po nagkaroon ng build na mga programa, hindi yung patsi na programa, no? Yung public safety narrative at human rights discourse. Sa akin, mas mahalaga ang public safety kaysa sa mga human rights discourse na yan, no? Pero syempre, hindi rin lang natin isasantabi yan. Pero sadyang akin, no, may karapatan din po ang mga mamayan na na safe sa mga daan at sa loob ng bahay, no? Yan. Hindi simpleng itim at puti ang kasaysayan, may datos, may konteksto at may mga aral. O linawin natin, ha. Aligasyon ay hindi hatol. Ano ang mga dokumentong umiikot? Ano ang saklaw? Ano ang jurisdiksyon? Okay. Yung presumption of innocence. So hanggang wala pang hatol, prinipresyon po natin, no, we are assuming na innocent yung tao. Okay, due process sa lokal at international na batas, no, pinapakinggan ang panig ng kabilang panig, no, kung akusado yan, no, something like that. Hindi pa yan nahahatulan, hindi pa po guilty yan. Kaibahan ng political accountability at criminal accountability. Tingin ko at politika lahat ito, no? Alam niyo naman, nagkriticize lagi si Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos, di ba? Noong mga bandang huli na hindi, kahit noon pa, no? Sinasabi niya nga allegedly addict daw ito si Pangulong Marcos. Allegedly, sa kanila galing yun, no? Kung headline ang ebidensya, abay mabilis talagang makulong ang katotohanan. O dito pumapasok ang lente, no? Dito pumapasok ang ating pag-iisip. Paano pinipili ang salita? Bakit allege minsan nawawala? Bakit ang nuisance natutunaw, no? Grabe, no? Pero ngayon, gumaganda, pero headline economics tayo, no? Confirmation bias at saka yung mga implication, no? Sa panahon ngayon, mas mabilis ang click kaysa sa check. Ano ba yun? Ay nako. O ano ang eksaktong sinabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte? Nasa dahig siya ngayon, no? Ang hirap din ng sitwasyon, pangalawang pangulong Sara Duterte, di ba? Minsan nandito, minsan nandoon. Kaya pa iba-iba, minsan sa iba't ibang mga bansa, yung mga nadadaanan, kumbaga. Ano ang konteksto? Ano ang implikasyon? Teksto ng pahayag, timing at audience,
legal at political meaning. O minsan nga, hindi na siya nakakapagsalita ng legal dahil nga si Attorney Kaufman ang nagsasalita noon para sa kanilang pamilya. O, pero tingin ko, ginagawa naman ng maigi ni Attorney Kaufman. Yan ang lahat. Pero syempre, hindi naman lahat tayo satisfied sa ginagawa dahil at the end of the day, nakakulong pa rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So hindi ito emosyon lang ha. Ito'y posisyon sa usaping prinsipyo, proseso, katarungan at soberenya ng Pilipinas. Yan po ang napakahalaga. Bakit po nagkaganito na isang bansang isang korteng banyaga ay talagang pumosisyon no sa Pilipinas. Tingnan niyo po ha, hindi kayang gawin nila yan sa Russia. Na-convict pa nga sila sa Russia, di ba? Hindi nila pwedeng gawin yan sa Israel. Hindi nila pwedeng gawin yan sa Amerika. Tingnan mo, na-sanction pa nga sila. Yung mga judges na yan, hindi makagamit ng visa, ng Uber, ng mga bangko, etc. No? Kahit Apple, no? Kahit si Siri, kahit si Alexa. Kasi yan yung mga American products, kumbaga. Di ba? Ngayon, bakit may mga bansa na mabilis manghusga? Bakit may katahimikan sa ibang kaso, no? Selective outrage. Tingnan nyo Israel, 'di ba kinasuhan nila 'yan? ICC kinasuhan nila ang mga leaders ng Israel, no? Pati yung sa Amerika, meron din yata. Sa Russia. Pero bakit hanggang ngayon walang nahuhuli? Ang nahuhuli lang nila ay dito sa Asia. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Africa. Meron din yata diyan sa bandang Europe no. Meron din atang isa o dalawa yung mga namatay na yata yun no. Real politics, double standards ito. Pero hindi nila to kayang gawin sa Amerika, sa bansang Amerika. Ay nako, digigirahin sila ng Amerika, di ba? Okay, kapag kaibigan, concern. Kapag hindi, condemnation. Okay, mga kaibigan. May naniniwala may nagdududa. Pakinggan ang magkabilang panig pero suriin natin. Okay? Huwag tayong magja-judge agad, no? Kasi ang mga kaibigan, ang demokrasya ay diskurso, hindi sigawan. Hindi to pataasan ng boses, hindi to pataasan ng kundi discourse, debate kumbaga, no? Kung sino ang mas magandang argumento based on policies, based on laws, yun ang panalo. Okay isang alam nyo, ang social media ay parang tila bagang nagiging nagiging hukuman na. Okay, sa social media, madali po silang mag-judge, no? Walang testigo tumanto walang cross-examination, pero may hatol. Sa korte ng social media, guilty ang nuance. Guilty na agad. Ang dami, no? Pero minsan, di ba, kunwari si Teves, biruin mo, para na-convict na siya sa social media, pero at the end of the day, hindi pa pala siya napawalang sala siya sa isang kaso niya. Okay? Anong dapat gawin ng mamamayan? Siyempre, magbasa ng primary sources. Makinig sa atin, no? Magbasa ng mga Inquirer, ABS-CBN, GMA, Rappler, Philstar, at kung ano-ano pa. At saka syempre sa atin din kasi sa atin may mga sources din tayo. Okay? Unawain ang batas. Yung mga batas. Kasi yung mga yan, may mga nakabase yan sa mga batas. Dapat may basis. Okay? Irespeto ang proseso. Siyempre, proseso yan no? Tayo hindi naman tayo fan ni Bong Revilla, pero hindi na siya tumakas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Nag-surrender na siya at handa niyang harapin ang lahat ng ito. So, hindi kailangan magkasundo. Kailangan lang maging patas. Okay sa huli, ang kasaysayan ay hindi nabubuo sa ingay, kundi sa katotohanan, may tapang na hinahanap. Hindi tayo perpekto, pero maaari tayong maging makatarungan. Okay, mag-subscribe na, mag-like at magbahagi kung mahalaga sa iyo ang makabuluhang talakayan. Shout out sa Pilipinas, sa United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy. Mabuhay po kayo. Mabuhay at mabuhay po ang Pilipinas.